Plano ng SSS o Social Security System na taasan ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Pero paliwanag ng ahensya, hindi naman ito may tuturing na pabigat sa mga miyembro dahil madadagdag din ito sa kanilang benepisyo. May report si Rafi Tima. Ngayon na raw ang tamang panahon para isulong ang dagdag kontribusyon ng mga miyembro ng Social Security System. Higit na maayos na raw kasi ang lagay ng ekonomiya. Ngayon na strong yung SSS, pag-isipan na natin yung long term. So para naman na maayos na natin yung struktura ng fund. No? So sa amin namin yung buhay, dahan-dahan natin habaan. And the only way to do that directly is through the increase in contribution rate. No? Sa panukala, itataas sa 11% ng buwan ng sweldo ang kontribusyon ng mga miyembro ng SSS mula sa kasalukuyang 10.4%. Maliit lang naman daw ito, napapatak lang ng humigit kumulang 90 pesos na dagdag sa kontribusyon. Katwiran ng SSS, hindi ito kapareho ng ibang pagtaas tulad ng sa presyo ng gasolina, tubig at kuryente dahil babalik naman ito sa mga miyembro. I think ang difference nun, yung mga increase sa gasolina, yung mga ganon sa mga bilihin, ay expense ho yun eh. Ito hong SSS ay investment. No? Ito yung investment para sa future nung empleyado. Umaasa ang SSS na maaprubahan ng panukala sa loob ng taong ito. Bukod sa dagdag sa kontribusyon, panukala ring itaas ang salary credit ceiling sa 20,000 pesos mula sa kasalukuyang 15,000. Kapag naaprubahan ng mga panukala, maitataas din daw ng SSS ang pensyon ng kanilang mga miyembro. Pabor dito si Mang Ernesto. Siguro naman hindi lang para sa akin, para din naman sa lahat na magpe-pension. So okay lang na may dagdag ng konti sa babayaran? Opo. Malaking tulong din daw sa kanila ayon kay Aling Ermina ang dagdag na pensyon kung sakali. Sa gamot pa lang daw kasi ng asawang pensioner, kulang na ang 3,500 na pensyon ito. Kasi kawawa naman tatanda, lalo kung walang inaasahan. Kasi pag nagtaas, hindi naman masyadong mataas at tinataas nila eh. Tama lang, o kayang-kaya lang. Sa ngayon, kinukonsulta pa raw ng SSS ang Department of Labor, mga employers group at Department of Finance bago isumiti sa Malacanang ang kanilang panukala para maaprubahan. Rafi Tima, GMA News.